Tayo na po ang lahat. Magsiawi kayo sa Panginoon, isang bagong awitin. Magsiawi kayo sa Panginoon, sandalian. Awitan ang Panginoon at purihin ang kanyang ngalan. Ipahayag ang kanyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawi kayo sa Panginoon, ang isang bagong awitin. Magsiawi kayo sa Panginoon, buong sandalian. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. Sa araw na ito, ginugunita po natin sina San Pedro Bautista, San Pablo Miki at mga kasama, mga martir. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang pinagmula ng matapat na paninindigan ng mga banal. Ang mga martir na si San Pedro Bautista, San Pablo Miki at mga kasama ay minarapat mong tawagin upang mabuhay sa iyong piling, matapos danasin ang krus ng pagtitiis sa kamay ng mga taga-usig. Bunga ng kanilang pagdalangin para sa amin, mapangatawan nawa namin hanggang kamatayan ng pananampalatayang aming pinangaawakan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, hindi kayo lumapit gaya ng paglapit ng mga Israelita sa isang bundok na nakikita sa bundok ng Sinai na may nagliliyab na apoy, balot ng pusikit na kaliliman, may malakas na hangin, may tunog ng trompeta at tinig na nagsasalita. Nang ang tinig na ito'y marinig ng mga tao, isinamo nilang tumigil iyon sa pagsasalita sa kanila. Talagang nakakakilabot ang kanilang natatanaw. Kaya pati si Moises ay nagsabi ng ganito, "Nanginginig ako sa takot. Ang nilapitan ninyo'y ang bundok ng Siyon at ang lungsod ng Diyos na buhay. Ang Jerusalem sa langit
na kinaroroonan ng di mabilang na anghel. Lumapit kayo sa masayang pagkakatipon ng mga ibinilang na panganay na nakatala sa langit. Lumapit kayo sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga taong banal na naroroon na sa dakong inilaan sa kanila ng Diyos. Lumapit kayo kay Jesus na tagapamagitan ng bagong tipan at sa dugong nabubo na ang isinisigaw ay kaiba sa isinisigaw ng dugo ni Abel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Awa mo'y nagunita ko sa loob ng iyong templo. Awa mo'y nagunita ko sa loob ng iyong templo. Dakila ang poon dapat papurihan, sa lungsod ng Diyos, bundok niya'y banal. Ang bundok ng Siyon, tahanan ng Diyos, ay dakong mataas at nakalulugod. Awa mo'y nagunita ko sa loob ng iyong templo. Bundok sa hilaga, nagalak ang dulot, sa lahat ng bansa nitong sansinukob. Sa piling ng Diyos, ligtas ang sinuman, sa loob ng moob ng banal na bayan. Awa mo'y nagunita ko sa loob ng iyong templo. Sa banal na lungsod ay aming namasid, ang kaniyang ginawa na aming narinig. Ang Panginoong Diyos makapangyarihan, siyang mag-iingat sa lungsod na banal, iingatan niya magpakailanman. Awa mo'y nagunita ko sa loob ng iyong templo. Sa loob ng iyong templo, O Diyos, aming nagunita, pag-ibig mong lubos. Ika'y pinupuri ng lahat saan man, sa buong daigdig ang dakilay ikaw, at kung mamahala ay makatarungan. Awa mo'y nagunita ko sa loob ng iyong templo. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Diyos ay maghahari na, talikdan ng tanang sala, manalig sa balita niya. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at sinugong 12. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at pinagbilinan sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan, o bisan ay huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng panyapak. Sinabi rin niya sa kanila, at sa alinmang tahanan inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kaya't humayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at talikdan ng kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo
sa mga inaalihan nito. Pinahira nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ang katabi ng magandang tanghali? Mga kapatid, sa atin pong ibanghelyong napakinggan, si Jesus ay nagsugo sa kanyang 12 alagad. At sinugo niya po ang kanyang 12 alagad ng dala-dalawa. At sabi po dito sa ating ebanghelyo, nang sinugo ni Jesus ang kanyang mga alagad, sila ay binigyan niya ng kapangyarihan. At anong klaseng kapangyarihan ang ipinagkaloob sa kanila ng Diyos? Sila ay may kakayanang magpalayas ng masasamang espiritu. Sila ay may kakayanang magpahayag ng salita ng Diyos. Sila ay may kakayanang marahil magpagaling ng mga may sakit. Ang pagsugo sa kanila ng Diyos ay pagkakaloob sa kanila ng kapangyarihang gawin ang mga bagay na ginagawa ni Jesus. Pero mapapansin din natin sa ating ebanghelyo, sa kabila ng pagbibigay po sa kanila ng kapangyarihan, may panawagan si Jesus sa kanila. At ano po ang panawagan sa kanila ni Jesus? Huwag kayong magdala ni anuman, ni lukbutan, balutan ng pagkain, salapi sa inyong lukbutan o bisan, ay huwag kayong magdala. Marahil isa itong kabalintunaan. Pinagkakalooban ng kapangyarihan ni Jesus ang kanyang 12 alagad, pero hindi sila pinagdadala ng anuman. Para po itong isang sundalo na papupuntahin sa gera, pero hindi naman binibigyan ng armas. Pero tila may sinusunod o merong itinuturo sa atin si Jesus sa ebanghelyong ating napakinggan para sa araw na ito, na ang tunay na kapangyarihan ay hindi matatagpuan sa kung anong kapangyarihang ipinagkakaloob ng mundo. Dito nga sabi, di ba, ano yung kailangan nilang wagdalin? Pagkain, balutan, salapi, lukbutan o bihisan. Ito yung mga tila nakikita nating kapangyarihang ipinagkakaloob ng mundo. Kapag ikaw ay may salapi, makapangyarihan ka. Kapag ikaw ay marahing ari-arian, makapangyarihan ka. Pero marahil ang tinuturo ni Jesus, mga kapatid, na ang tunay na kapangyarihan nagmumula lamang sa Diyos. Ang tunay na kapangyarihan nagmumula lamang sa mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya mga kapatid, sa bawat paglalakbay natin, sa bawat na misyon na ginagampanan natin, sa bawat responsibilidad natin, sa bawat pagsunod natin sa mahal na pong Jesus Nazareno, isa lamang po ang mahalaga, ang kapangyarihan na pinagkakaloob ng Diyos ang dapat na sumasa atin. Ang pagmamahal na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos ang siyang ating tunay na kapangyarihan. Dahil ang kapangyarihan ng Diyos hindi nauubos. Ang kapangyarihan ng Diyos hindi nawawala. Dahil ang tunay na kapangyarihan sa Diyos lamang nagmumula. Pangalawang bagay, mga kapatid, marahil may tinuturo sa atin si Jesus. Ang tinuturo sa atin ni Jesus, kung sa Kanya nagmumula ang tunay na kapangyarihan, paano dapat natin ito tinatanggap sa buhay natin? Tinatanggap dapat natin ito ng may buong pagtitiwala. Kung buo ang kapangyarihang ipinagkakaloob ng Diyos, nangangahulugan,
buo din dapat ang ating pagtitiwala sa Diyos. At kung buo ang ating pagtitiwala sa Diyos, wala na tayong dapat hahanapin pang iba. Ang paglalakbay ng mga alagad ay hindi naging madali. Napakadami nilang pagsubok. Marahil ang iba sa kanila ay tinanggihan pa ng ibang tao. Pero paano nila napaglalagpasan ang lahat ng bagay na ito? Dahil kailanman sa kanilang buhay, buo ang kanilang tiwala sa Diyos. At kung buo ang pagtitiwala natin sa Diyos, alam ng puso natin na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Wala mang kayamanang ipinagkakaloob ng mundo, wala mang ari-ari ang ipinagkakaloob ng mundo, pero ang pinanghahawakan natin ay ang kapangyarihan ng Diyos na ipinagkaloob sa atin. At itong kapangyarihan ng Diyos na ipinagkaloob sa atin ay walang hanggang kapangyarihan, walang hanggang pagmamahal. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, lahat po tayo pinagkakalooban ng misyon. Lahat po tayo ay pinagkakalooban ng responsibilidad ng Diyos sa bawat buhay na meron tayo. Pero tandaan natin, kung ang bawat isa sa atin ay pinagkalooban ng kapangyarihan, mapagtanto natin na ang tunay na kapangyarihan lamang ay nagmumula sa Diyos. At kung sa Kanya nagmumula ang tunay na kapangyarihan, dapat ang ating mga sarili, ang ating puso, ay buo ng pagtitiwala sa Kanya. Dahil kailanman, ang tunay na nagtitiwala sa Diyos, ang tunay na nagtitiwala sa mahal na pong Jesus Nazareno, hindi niya pababayaan, hindi niya iiwan, at patuloy niyang kakalingain. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, inaaniyahan tayo ng Diyos Ama upang maging mga lingkod niya sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. Manalangin tayo para sa biyaya na ating maunawaan ang dignidad ng ating misyon at para sa kinakailangang lakas upang maisagawa ito. Ang atin pong panalangin, samahan mo ang iyong mga isinugo, O Panginoon. Samahan mo ang iyong mga isinugo, O Panginoon. Ang naglalakbay na simbahan, naway higit na humikayat ng mga tao upang magbagong buhay sa pamamagitan ng pagiging saksi kay Hesus Kristo sa kanilang salita at gawa. Manalangin tayo. Samahan mo ang iyong mga isinugo, O Panginoon. Ang mga misyonero na nagpupunyagi sa ibang bansa, naway biyayaan ng Diyos ng mayayamang ani. Manalangin tayo. Samahan mo ang iyong mga isinugo, O Panginoon. Ang mga magulang, naway patuloy na magsumikap na ibahagi ang pananampalataya sa kanilang mga anak. Manalangin tayo. Samahan mo ang iyong mga isinugo, O Panginoon. Sa mga taong nabibigatan sa mga kasawian sa buhay, naway maipakita nating lahat ang ating pag-aaruga, pakikiisa, pag-ibig, at pang-unawa. Manalangin tayo. Samahan mo ang iyong mga isinugo, O Panginoon. Ang mga namatay, naway maging malaya sa mga alalahanin sa mundong ito at magkamit ng kasiyahan ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Samahan mo ang iyong mga isinugo, O Panginoon. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito. At isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan.
Manalangin tayo. Samahan mo ang iyong mga isinugo, O Panginoon. Panginoong Diyos, nagtitiwala kami sa iyo. Pinili mo kami sa pamagitan ni Kristo upang ipahayag ang pag-ibig ng iyong ipinakita sa amin. Gawin mo kaming tapat sa mensahe ng Ebanghelyo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Maihawan ko sa'yo, Panginoon, ay tinapay at palak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan, iniaalay ang tinapay at alak sa lisag ng aming buhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihahain. Ngayong ginugunita namin ang mga banal na martir at ipagkaloob mong aming sambahin ang ngalan mo nang may katatagan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na sina San Pedro Bautista, San Pablo Miki at mga kasama ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin.
Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit, sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. State et videte, quoniam suavis est Dominus. Beatus vir qui sperat in eo. Come to me, all you that labor and are burdened, and I will give you rest, and I will give you rest, says the Lord. Gustate et videte, quoniam suavis est Dominus. Beatus vir qui sperat in eo. I will bless the Lord at all times. His praise shall be ever in my mouth. Let my soul glory in the Lord. The lowly will hear me glad. Gustate et videte, quoniam suavis est Dominus. Beatus vir qui sperat in eo. Glorify the Lord with me. Let us together extol His name. I sought the Lord, and He answered me, and delivered me from all my fears. Gustate et videte, quoniam suavis est Dominus. Beatus vir qui sperat in eo.
announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service. Mamaya po, 6:00 ng gabi, dito po sa ating simbahan. Makiisa po tayo. Mga kadiboto, mabibili pa rin po ang ating Paris Finance Office, sa ating Paris Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Pagkatapos po ng misa, ay wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang po muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo, maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, pinaningning mo ang misteryo ng krus sa mga martir mong banal. Ipagkaloob mo kaming pinatatag ng banal na paikinabang ay makapanatiling matapat kay Kristo sa pagmamalasakit sa tanan, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihan at maawaing Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintungo ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, walhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati namin.